sa DOE and PNOC, wag na kayo matulog. Wag na kayo matulog. Ha? Correct. Wag na kayo matulog. Kasi nasa inyo na, humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So, kailangan na talagang mag-double time tayo dito. Humingi na ng tulong sa gobyerno mga kumpanya ng langis. Ang ilan sa kanila minadong hanggang Abril na lang ang supply. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano nung oil companies ang hanggang katapusan na lang ng Abril ang supply? Oo, Jiggy. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee ng Senado, mismong mga oil companies na nga talaga ang umamin na nahihirapan talaga sila. May tightness doon sa pagkuha ng supply talaga ng langis. Ang sinasabi ng Shell at ng Petron, good until end of May na lang yung supply ng petrolyo nila, habang yung Jetty at Caltex naman ay good until end of April. Ang problema, after ng end of April at until end of May, walang confirmation kung may darating pang supply ng petrolyo sa ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga kinatawan ng oil companies na yan. To echo what Mr. Nepomuceno and Kunbon has mentioned when it comes to the tightness in supply. And it is getting tighter and tighter. And with Asia being the first region, India and then Asia being the first regions impacted. Suppliers are bidding out available volume, resulting in higher replacement cost. In addition, other costs including freight, import premiums, and insurance have substantially increased. Jiggy, kahapon lang nang sabihin ng Pangulo na good pa for 45 days yung ating supply ng produktong petrolyo, and supposedly after that, inaasahan na tuloy-tuloy yung pagdating ng supply ng langis. Pero ang sinasabi ng oil company sa pagdinig ng Senado kanina, teka muna, wait and see mode daw talaga sila kasi wala ngang confirmation kung may darating pa sa end of April or end of May. Gayunpaman, ginagawa daw lahat ng oil companies yung kanilang makakaya para makapag-import ng supply ng produktong petrolyo, pati nga raw yung mas mababa na kalidad, yung Euro 2, ay pinapatos na nila basta magkaroon lamang tayo ng dagdag na supply na langis, Gigi. At bukod sa sitwasyon sa Strait of Hormuz, ano ang nagpapahirap dito sa mga oil companies sa paghanap o pagkuha ng supply, man? Tama ka, Jiggy. Aside from dun sa pag-close ng Strait of Hormuz, ang pinaka parang problema talaga ngayon ng oil companies ay dahil dumadami yung mga bansa na nagdedeklara ng export ban. So ano bang ibig sabihin yan? Hindi na sila nagtitinda o hindi na sila naglalabas ng kanilang produktong petrolyo dahil syempre uunahin nila yung kanilang mga sarili. Ang problema, yung mga bansa na yan na nag-export ban ay China, Singapore, Thailand, dyan tayo kumukuha ng ating supply. So ang sinasabi ng mga oil companies, nahihirapan sila. So humihingi na sila ng saklolo sa gobyerno sa pamagitan ng government-to-government negotiation. So paano pa mangyayari dyan, Jiggy? Ang pakiusap ng oil companies, kausapin ng gobyerno natin, yung gobyerno ng ibang bansa na may reserbang langis, pakiusapan, baka naman pwede pa silang magbenta sa atin. Narito yung bahagi ng hearing na diniscuss yung particular issue na yan. Pakinggan natin, Jiggy. We are hearing rumors where some of the ministers are indicating a future or upcoming ban, for example. So that is also the type of G2G to already have that discussion. The seller declares force majeure, citing the reason that they're no longer able to supply because of the export ban. To go around that, the government negotiation can come in. Correct, because some countries put in a list to say, okay, we do an export ban, but we're willing to consider exceptions to certain countries. Sa DOE and PNOC, wag na kayo matulog. Wag na kayo matulog. Ha? Correct.
Wag na kayo matulog kasi nasa inyo na humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So kailangan na talagang mag-double time tayo dito. At gaya nga nung nasabi ni Senator Gatchalian, anong ginagawa ng DOE ngayon? Kasi kanina sa headlines sinasabi ni Yusek Castro, hindi na natutulog tong DOE pero wala rin tayong naririnig na talagang maliwanag na solusyon dito sa nakaambang krisis na ito, talaga yung mas malaki pang krisis. Jiggy, kaya napasabi nga si Senator Gatchalian na wag na kayong matulog because of disappointment. Disappointed yung mga senador kasi tingin nila walang maayos na latag ng gagawin o ng plano ang DOE, ang Department of Energy at PNOC. Kasi nung tinanong sila, nangihingi na ng tulong sa inyo yung oil companies, anong ginagawa nyo? Ano na yung may government-to-government negotiations kayo? Iilang bansa lang yung nasabi ng DOE na hikipag-usap sila. Una yung India, and then yung US, itatry din daw, and then South Korea, and then Japan. Tapos ang sinasabi ng DOE kanina, in fact, sabi nila, successful yun sa Japan kasi sa Saturday may 22 million liters of diesel na darating. So good news sana yun. Pero nung tinanong siya ng mga senador, gaano katagal yung supply na yan, yung 22 million liters of diesel na yan? Ang sabi ng DOE, 1 day lang pala tatagal yan kasi matindi nga yung demand dyan sa produktong petrolyo na yan. So all in all, Jiggy, hindi talaga masaya yung mga senador sa mga naging sagot at yung latag o kawalan ng latag ng plano na sinasabi nila na nagmumula sa DOE at PNOC, Jiggy. At ngayong may emergency powers ng Pangulo at nakikita na rin, napoproject nila na hanggang Mayo o Abril na lang itong supply ng langis, di ba? Parang may gamit pa ba ito? Kasi ang tagal ipatupad eh. Kailan ba talaga ito posibleng ipatupad? Tama ka, Jiggy. Sana naman, pagpatupad, meron pang kakaltasang langis, ano? Pero sabi ng Department of Finance kanina, bagamat napirmahan kagabi ng Pangulo, kailangan kasi maghintay ng 15 days of publication. Until then, tsaka palang pwedeng mag-release ng executive order ang Pangulo para tuluyang either tapyasan or suspindihin yung excise tax. And until then, tsaka palang natin mararanasan or mararamdaman yung pagbawas ka sa singilin sa langis, ano? At kailangan din kasi mag-meeting muna ng DBCC kung ano ba talagang rekomendasyon nila. I-reduce lang ba yung excise tax o talagang suspendin altogether yung mismo excise tax? Bagay na yun ang irerekomenda nila sa Pangulo. Pero nakikiisa ako sa iyo, Jiggy, tama ka. Sana by that time, meron pang tatapyas ang excise tax na langis. Kasi ang pinaka-issue talaga ngayon ng mga senador at mga oil companies is kung may supply bang parating.